Sa gitna ng dagat. Habang tulog ang karamihan, may isang seafarer na naka-duty, 12 oras na trabaho, minsan 14. Minsan walang pahinga, mainit sa engine room, maalon sa bridge. Malamig ang hangin sa deck, pero hindi siya pwedeng magkamali. Dahil sa barko, isang pagkakamali, pwedeng buhay ang kapalit. Habang siya lumalaban sa alon, may birthday sa bahay, may graduation, may reunion, video call lang ang yakap, screenshot lang ang alaala. Pero okay lang. Kaya niya. Kasi may dahilan. Tuwing sweldo, automatic ang galaw, padala, bayad ng tuition, bayad ng kuryente, allowance ng pamangkin. Ang tulong sa kapatid, tulong sa tita, tulong sa lolo, sa umpisa, emergency lang, hanggang sa naging buwanan. Hanggang sa naging obligasyon, hanggang sa parang siya na ang bumubuhay sa buong angkan, habang siya nagtitipid sa barko, habang iniisip kung sapat pa ba ang kontrata. Sa lupa, Indiam, walang naipon. May trabaho naman ng iba. Pero bakit hindi nagsisikap? May kaya naman. Pero bakit nasanay na may sasalo? At kapag nagtanong siya, may naipon ba tayo? Ang sagot, kulang pa nga. Hindi siya madamot, hindi siya nagrereklamo sa pagtulong. Pero may pangarap din siya. Pangarap na makauwi. Pangarap na hindi na maglayag hanggang 50. Pangarap na may sariling bahay na walang utang. Pangarap na may ipon kapag bumigay na ang katawan. Pero paano? Paano ka makakaipon kung 10 ang umaasa sa'yo at ikaw lang ang kumakayod, ang seafarer, hindi habang buhay malakas, hindi habang buhay may kontrata, hindi habang buhay may dolyar. Isang injury lang, isang medical, isang krisis. Tapos ang lahat, ang padala ay tulong. Hindi ito lifetime salary ng buong angkan. Ang pagmamahal, hindi lang pagbibigay ng pera. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay pagtuturo sa pamilya kung paano tumayo sa sarili nilang paa. Sa lahat ng seafarer dyan, alam ko ang pagod mo. Alam ko ang lungkot ng Pasko sa barko. Alam ko ang tahimik mong sakripisyo. Pero tandaan mo, hindi ka ATM, hindi ka bangko, tao ka. May puso, may pangarap, may limitasyon. At may karapatan ka ring mabuhay para sa sarili mo. Ang tunay na pag-angat ng pamilya ay hindi nakaasa sa isang tao lang.